September 2, 2025, around 1:18 p.m. in the afternoon. So, hello guys. It's been a while since I posted a video regarding what's been happening to me. I believe it's been like 2 weeks. A lot had happened for that 2 weeks that passed. I was able to talk to my mom about my issues, about the pain that I'm experiencing. So it's like a big thorn that was taken off my chest. Um, so she advised me to go and get checked again. So ayun. So I did contact my oncologist, Dr. Dennis Santos. Yeah, syempre, since hindi ko nga natapos yung treatment, so napagalitan ng lola nyo. So, okay lang. Tanggap ko naman yun. Syumera rin kasi ako, matigas rin ang ulo. So, go, go, go. So, akala ko kasi makakabalik ako agad-agad sa trabaho. Ganun din kasi nga since hindi ako totally tag as cancer-free. So, ang dami pa rin lumalabas sa medical ko once na nagpa-medical ako. So, ayun. Um, ang balik, yun na, ngayon, um, as of I've told you the last bit of my last video, I'm having pain na sa puson. So, I'm thinking maybe it's something in my cervical uh, area or sa endocrinal, ba ang tawag doon? Or somewhere in my fallopian tube o baka may bukol or what. Kaya ako nagkaka-pain. And yung before the pain, nakukuha sa hot compress kasi hindi na kailangan ko talaga siyang inuman ng pain reliever. So, um, it's scare talaga. So, um, I have a feeling there's something, but just to make sure and make it more um, um, how do you call this? Malinaw, um, at ma-check kung saan siya lahat kasi the last checkup ko is yun, miss something nga. So, pero is kasi nga since cancer can um, um, ano man tawag dun, pwede siyang mapunta kahit saang parte ng katawan mo. So, just to make sure na kung yun lang sa may puson lang meron, so, ay kailangan ko magpa-CT scan. So, yun ang kailangan kong gawa ng paraan para makapag-CT scan. So, ayun. So, today, inasikaso ko yung certificate of indigency sa barangay namin dito sa Concepcion. So, I was able to get one. So, once na makuha ko yung medical abstract ko tomorrow, so madali na lang siya ipasa sa mga government institution as well sa mga politicians na tumutulong uh, for medical assistance. So, okay na yun. Um, Also, dun sa sandamakmak na lab test na gusto ni Doc Santos, I was able to get
CBC for free sa tulong ng Clinic on Wheels ni Congressman Kimbo. So, thank you po. At sa mga binigay niyong maintenance ko rin na gamot, maraming maraming salamat po. And hopefully, sana wag po kayong magsawang tumulong sa aming mga nangangailangan. So, hopefully this time around, um, once matapos ko yung treatment ko, wala nang aberya. Make sure to help out as well. Parang, ano man tawag dun? Uh, yung since natulungan ako, so tutulong din ako sa iba. Yung with, um, with forward pa ang tawag dun. So, once everything is settled, so everything is okay, tutulong din ako. So, hopefully, God will permit that to happen. And, ano pa ba? Uh, I'm thinking of a lot of stuff as well para at least hindi nasasayang yung oras ko habang nagpapagamot. So, hopefully, makuha ko rin yung sa pag-ibig ko na money since nahirapan na nga ako mag-work. So, I'll try to make the money from pag-ibig. Something to work on and sana makapag-business kahit konti. Ngayon kasi I'm not thinking of how much salary that I'll be getting once na makapag-work. So, basta't makakain lang ng 3 beses sa isang araw at makakain ng prutas at gulay, okay na. As long as malakas ako at nakakatulong ako sa mama ko, okay na. So, ayun. And I'm glad as well na I was able to talk to Ate Emmy about the medical sa mga medical issues naming dalawa. So, yun ang pinaka nag-enjoy ako ngayon, adulting about the medical issues. So, nalaman ko rin sa kanya na pwede ko rin palang makuhanan ng pag-ibig si mama ko. So, isa nga rin yun sa inaalala ko in case na may mangyari sa aking masama, at least meron siyang pag-ibig pag-ibig, PhilHealth, kung magkasakit man siya, so, knock, 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 uh, sa, sa wood, just in case may mangyari sa akin o may mangyari sa kanya, at least kung sino man yung mag-aalaga sa kanya, walang iintindihin kasi pag senior, matic covered na ang na matic covered na ng PhilHealth. So, yun. So, hopefully, isa rin yun sa agenda ko. This week, maayos ko yung PhilHealth ng mama ko, tsaka magpa-change status rin sa PhilHealth para ma-refresh yung ano ko. Kasi, as of what I know sa malasakit na institute sa amang, na-consume ko na yung tulong na dapat nilang ibigay sa akin. So, hopefully, pwede pa siyang ma-refresh at mabigyan pa ako ng tulong ni Senator Bongo. Pero kung hindi, I'll try to get help from other politicians and other government institution. So, hopefully, magawan ko siya ng paraan para matapos ko yung lahat ng lab test ko. And what else? Sana walang makitang hindi maganda sa mga lab test ko once na mapagawa ko siya. And ano pa ba? Ayun. Um,
makapamuhay ulit ng maayos kasama ang mama ko. Um, Maraming salamat sa mga kaibigan ko na patuloy na tumutulong sa akin since day one na nagkasakit ako. Lalo na yung mga kaklose ko dito sa Miamin, mga De Vera, Paraiso, Kapulong, Ayo, lahat kayo, lahat ng mga kababata ko dito, maraming salamat sa inyo. Kung alam niyo lang kung gaano ako ka-grateful na nandyan kayo sa akin, sa best friend ko, kay Maria, Minch, thank you so much. I will be forever grateful sa inyong lahat. Pasensya na kung hindi man ako physically around with you guys. Sa mga kumari ko, Maring Lady, maraming salamat sa mga tulong mo sa akin since day one. I will never forget that. Hopefully, mabigyan pa ako ng pagkakataon makabawi sa inyo. And huwag kayong mag-alala sa akin hanggat sabi ko nga sa inyo, hanggat kaya ko, lalaban ako. Pag sinuggest na doblehin ng chemo, tatapusin ko na, promise. Basta sikapin ko na matapos ko talaga itong second round. So, para ah, tapos na. Kung hindi man, I'm very happy na nakilala ko kayo lahat. Alam niyo yan. So, kung bigyan man ako ulit ng pagkakataon na makabawi sa inyong lahat, gagawin ko yun. Sabi ko sa inyo, kahit nakapikit, gagawin ko yun. Kung hindi man ako makabawi sa inyo na nandito pa ako physically sa world, I'll make sure kahit um, hindi ko kayanin o may mangyari man sa akin, I'll make sure um, gagabayan ko kayo lahat. At saka sana ganun din kayo sa akin. Lalong-lalo na sa mama ko. Sana wag niyong pabayaan ang mama ko just in case na may mangyari sa akin. Pero alam ko naman na lahat kayo nandyan para sa mama ko at para sa akin. I am very much thankful for all of you guys. Tandaan nyo yan. Ayun lang. So, I'll post another update once na magawa ko na lahat ng lab test na pinapagawa ni Doc Dennis. So, thank you guys. I love you all. Bye.